Matapos ang epektong iyon, pinapanood ang matigas na pagpapakitang gilid na iyon, ang kabilang lalaki ay napaisip na lamang sa sarili. Wow, kung hindi iyon external cultivation, hindi ko na alam kung ano iyon. Pagpagpag ng hilo, hinigpitan ni Chung Maong ang hawak sa kanyang espada at sumugod pa sulong na parang baliw. Sa desperadong sandaling iyon, likas na ginamit ng lalaki ang kanyang enerhiya, nagpapakawala ng isang full power palm strike sa tiyan ni Chung Maong. Ang lakas ng atakeng ito ay nasa ibang antas kumpara sa kanina. Dahil dito, napadora ng sariwang dugo si Chung Maong habang nakaluhod sa sahig. Napatigil ang kabilang lalaki, nagkamali siya, naisip niyang hindi, sinasadyang nagamit niya ang kanyang internal energy. Napagtatanto na lamabis na ang sitwasyon, napatayo si Luna, ang boses ay puno ng awtoridad. Hinto, ito ay isang friendly sparring match. Umabot na ito sa sapat na antas. Tinatapos na natin ito rito. Pagkarinig nito, sinalubong ng lalaki ang kanyang kamao bilang paggalang at mabilis na sumang-ayon. Opo, masusunod po. Ituring na nating draw. Ngunit bago pa siya matapos, ang buong arena ay sumabog sa hiyawan. Diyos ko, nakita niyo ba iyon? Kahit na kino-corner na siya ng senior, nagngangalit lang ang kanyang mga ngipin at tinatanggap ang bawat hit. At hindi lang siya basta tumatanggap ng mga hit. Ang kanyang mga counter-attacks ay napakatalas. Dati ba talagang utusan ng master na iyon? Kung magpapatala ako sa Dan Marshall Hall, magiging kasing galing din kaya ako niya. Nakikinig sa malakas na papuri mula sa madla. Ang bida at si Dworn ay hindi na itago ang kanilang mga nasisiyahang ngiti. Nagpakawala sila ng isang tahimik na buntong hininga ng ginhawa. Naisip ng bida sa kanyang sarili na sa puntong ito, ang pagkapanalo o pagkatalo ay hindi na mahalaga. Samantala, ang katunggali ni Chung Maong ay lumapit, nag-aalok ng isang medicinal pill. Inumin mo ang pill na ito para sa internal injuries. Makakatulong ito sa iyong paggaling. Nagbigay lamang ng tipid na tango si matandang Malong. Salamat. Ang kabilang lalaki ay puno pa rin ng pagsisisi, hindi mapigil ang sisihin ang sarili. Tunay kang kahanga-hanga. Anong uri ng teknik ang iyong sinasanay? Sa huling galaw na iyon, naging pabaya ako at nagamit ang aking internal energy. Pagkarinig dito, biglang humalaklak si Chung Maong, iwinasiwas ang kanyang mga kamay na tila walang nangyari. Nagbiro siya, wala iyon. Nagsisilbi lang naman akong personal na punching bag ni Young Master Dornay. Ngunit siya ba ay tunay na kwalipikadong maging ating instructor? Pagkarinig sa tanong, si Dukwit ay nagbigay ng matatag na tango. Higit pa sa kwalipikado, ang mga batang escorts na iyon ay halos nagmamadali na para sa iyong gabay. Halos hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang ang isang grupo ng mga escorts ay sumugod pasulong, ang mga mata ay nag-aapoy. Isa sa kanila ang nakipagsiksikan, ang boses ay nanginginig sa pananabik. Instructor, pakiusap turuan niyo kami. Maaari ba talaga kaming umakyat sa bagong antas ng lakas? Ang bigat ng kanilang kolektibong tingin ay naglagay sa matandang agency head sa alanganin, ngunit alam niyang ito ang uri ng pagkakataong hinihintay. Si Chin Hao ay nagbigay lamang ng isang tipid na ngiti, ang kanyang tono ay ganap na kalmado. Mukhang ang aking posisyon ay napagpasyahan na para sa akin. Agad na sinunggaban ni Ted Dong ang pagkakataon, ang boses ay puno ng papuri. Isang tunay na prodigy, tulad ng aking inaasahan. Ngayon naman, syempre, sagot ni Chin Hao na may simpleng tango bago sila sinenyasan na sumunod sa kanyang study. Isang contract na ang nakalatag sa mesa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Dongwit sa pagkuha nito at pagbasa sa mga terms. Isang 30-day package, 60 day, 70 day, at isang 6-month package, na may kasamang dagdag na 20 araw ng training. Habang nangyayari ito, si Chen Hao ay dahan-daang humihigop ng tsaa. Ang kanyang kalmadong kilos ay nagpapahiwatig na ang lahat ng papuring ito ay inaasahan na. Tunay na anak ng kanyang ama. Walang duda, bulong ng matanda. Ang bonus days tactic na ito ay luma na, ngunit habang mas mahaba ang contract, mas sulit ang halaga bawat araw. Nakilala ni Twet Duker ang sales gimmick para sa kung ano talaga ito. Ibinaba ni Chun Hao ang kanyang tasa ng tsaa. Ang halagang iyan ay all-inclusive na ng room and board. Dagdag pa niya, kapag isinaalang-alang mo iyon, hindi na iyan gaanong kamahal. Ibinaba niya ang scroll. Sa mesa, ang hitsura ng pagpapasya ay tumigas sa kanyang mukha. Kung pipirmahan ko ito ngayon, maaari na ba nating simulan ang oras? Maaari nating ituring na bonus ang 2 pagkain at isang gabing pagtuloy rito.
Pagkarinig sa ganoong direktang proposisyon, agad na sumagot si China. Tapos na ang usapan. Sa isang kondisyon, magpapatala kayo para sa 6-month package. Sa minimum, nagpakawala siya ng mahabang hininga. Nakahilig na ako sa 6-month plan pero may isang bagay pa ring nagpapatigil sa akin. Kung gayon, sabihin mo ang nasa isip mo, udyok ni Chin Hao. Habang naghahanda siyang magsalita, isang imahe ng kanyang mga pinakatapat na tauhan ang dumaan sa isip ni Tweet Dukmir. Sa halip na magbayad para sa isang course, maaari akong maggarantiya ng tuloy-tuloy na 5-year contract para sa aking buong escort agency. Ang issue ay, gaya ng nakita mo kanina, ang mga pinakasabik ay ang aking mga Tier 2 escorts, at ang mga Tier 3, ang mga Tier 1 veterans, ang aking mga elites, ay mas gustong magbayad para sa pagsasanay mula sa sarili nilang bulsa kaysa maging nakatali sa isang agency contract. Pagkarinig dito, ang mga daliri ni Chen Hao ay nagsimulang tumuktok sa mesa sa isang tahimik na ritmo. Kapag nag-level up na sila, baka matukso silang lumipat sa mas magandang lugar. Ang hinihiling mo ay tanggihan ko ang anumang private commissions mula sa iyong mga tauhan. Tama, maaari akong sumang-ayon sa kondisyong iyon. Sa ngayon, ituring itong isang professional courtesy para simulan ang ating unang contract. Pagkarinig na ang tensyon sa mukha ni Tweet Dukmir ay natunaw, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Tunay nga, sa kasong iyon, utang ko ang loob sa iyo, kapatid na Chin Hao. Dahil sa aming trabaho, ang paghawak sa isang tunay na master ay mas mahirap pa kaysa sa pag-abot sa langit. Kita mo, bilang kapalit, kapag nagsimula na ang training, kung sakaling may magpasyang umalis sa sarili nilang kagustuhan, ang buong bayad ay forfeit. Walang refunds. Si Dudo ay nagpakawala ng isang masayang tawa, tinatapik ang kanyang dibdib ng may tiwala. Sumapit ang gabi. Sa isang liblib na sulok ng courtyard, na nasisinagan ng mahinang liwanag ng buwan, ang figure ni Chung Maong ay tahimik na lumapit sa kanya at nagsalita. Hallmaster, ipinatawag niyo po ako. Hindi lumingon si Chun Hao. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na humahalo sa tahimik na kadiliman. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid, wala kundi ang tahimik na gabi na kasing itim ng tinta. Ang boses ni Chung Maong ay puno ng pagkalito. Master, ang hamak na ito lang ba ang ipinatawag niyo? Isang tipid ng ngisi ang sumilay sa mga labi ng master, ang kanyang boses ay bumaba. Ang mga mata ni Chung Maong ay nagliwanag, ang kanyang boses ay nanginginig sa halos hindi mapigil na pananabik. Maaari po bang isa itong secret manual para sa special training na napagpasyahan ninyong ibigay sa akin ng mag-isa? Ang ngiti ay nawala sa mukha ng master, pinalitan ang pananabik sa mukha ni Chung Maong, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay nanatili. Dahil nga po sa aking mahinang aptitude kaya dapat ko itong punan ng sipag. Master, iabot mo sa akin ang iyong espada. Ang boses ng master ay isang utos na walang pagtanggi. Agad na iniharap ni Chung Maong ang kanyang espada, pakiusap, kunin niyo po. Sa pagbitiw ng mga salitang iyon, ang espada ay nasa kamay na ng master. Sinundan ng kanyang mga mata ang haba ng talam bago siya nagbigay ng isang tipid na tango ng pagsang-ayon. Maayos ang pagkakapangalaga, ngayon, umatras ka at imulat ang iyong mga mata ng malapad. Masusunod po, nang walang bahid ng pag-aalinlangan, umatras si Chung Maong. Sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang agos ng inner energy ang nagsimulang damaloy, nagtitipon sa espadang hawak ng master, at pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpakawala siya ng sunod-sunod na magagandang galaw. Si Chung Maong ay napatayo na lamang sa kanyang kinalalagyan, ang kanyang isip ay ganap na nabihag sa sayaw ng talam. Hindi hanggang sa matapos ang huling galaw bago siya bumalik sa realidad, sumasabog sa isang malakas na palakpakan. Diyos ko, ang aura ng master, sapat na talaga itong magdala ng. Solado mo na ba ang lahat? Ang biglaang tanong ay nanggulat kay Chung Maong. Ha! Ang kanyang bakanteng ekspresyon ang nagtulak sa master na ulitin ang sarili, ang kanyang tono ay mas matalas na ngayon. Tinanong kita, isinaulo mo ba ang lahat ng forms? Dapat po ba? Nauutol na sabi ni Chung Maong. Hanggal, paano mo mapapractice ang hindi mo solado? Ito ang bago mong martial arts technique. Isang bagong martial art, inabot ng ilang segundo para maproseso ni Chung Maong ang napakalaking revelasyong ito. Pagkatapos ay wagas na kagalakan. Ibig bang sabihin nito ay tuturuan niyo ako ng personal? Pakiramdam ni Chung Maong ay nasa tuktok siya ng mundo. At ang isang agos ng mga tanong ay nagsimulang lumabas. Ano po ang pangalan ng saber technique na ito?
Isa ba itong first-rate Supreme Master? Kapag naabot ko na ang Mastery, anong realm ang mararating ko? At pagkatapos kong mapaperpekto ito, mayroon pa bang mas mataas na antas na Heart Sutra na dapat matutunan? Itinaas ng Master ang isang kamay, pinuputol ang kanyang agos ng mga tanong. Agad na tumahimik si Chung Maong. Ang pangalan nito ay ang 9 Forms of Thunder Chaser. Isa itong first-rate art. Kapag naabot mo na ang Great Mastery, ang pagbasag sa iyong bottleneck at ang pag-condense ng iyong Saber Aura ay hindi na magiging isang malayong pangarap. Higit pa rito, tandaan mo ito. Kapag naabot mo na ang isang tiyak na antas, ang pag-unawa sa iyong sariling landas ay mas mahalaga kaysa sa basta lamang paggaya sa isang nakatalagang set ng mga techniques. Naiintindihan mo ba? Tumanggo si Chung Maong na parang nagising mula sa isang panaginip. Naiintindihan po ng hamak na ito. Pakiusap, hayaan niyo akong magtanong ng huli. Master, ang mga forms na ipinakita niyo kanina, tila sila ay sadyang mabagal, hindi masyadong tugma sa pangalang tulad ng Chasing Thunder, o iyon ba talaga ang tunay na katangian nito? Ang Master ay napangisi, sadyang ginawa ko itong mabagal para ang isang mahina ang isip na tulad mo ay makita ito ng malinaw. Kapag nakuha mo na ang essence ng Thunder Chaser forms, bawat isang atake na iyong pakakawalan ay magiging parang kidlat. Pagkarinig nito, isang nag-aalab na determinasyon ang sumiklab sa mga mata ni Chung Maong. Ang hamak na ito ay nanunumpa na magsanay ng walang pahinga hanggang sa dumating ang araw na tawagin si Chung Maong ng Jianggu sa pangalang Thunder Chaser Saber. Ang senior disciple ay umungol. Hinto na ang daldal at mag-focus sa pag-ukit ng mga forms sa inyong mga ulo. Sa mga sumunod na araw, ang training grounds ay nababasa ng pawis ni Chung Maong habang ang ibang mga disciples ay nakakaungol na lamang sa sakit. Diyos ko, parang aakyat na ako sa kabilang buhay. Sa gitna ng mga reklamo, ang matatag na boses ni Jinwo ay pumutol. Kakailanganin niyo bang kaladkarin ang inyong mga katawan pabalik dito bukas? Isa sa mga disciples ang nagawang sumagot. Siyempre naman, Master Jin, ang ganitong tindi ng pagsasanay, handa kami para rito. Tumanggo si Jinwo. Mabuti, sapat na yan para sa araw na ito. Nagtrabaho kayong lahat ng mabuti. Ang madla ay sumigaw ng sabay-sabay. Opo, Master, naisip ni Jinwo sa kanyang sarili, sa antas na ito ng self-motivated training, magiging maayos ang mga disciples. Mayroon lamang isang bagay, nagtaka siya kung kumusta na ang batang si Xiao Jiang. Kasama ang kaisipang iyon, nagsimula siyang maglakad patungo sa silid ni Xiao Jiang. At ang tanawing sumalubong sa kanya ay isang maliit na figure, walang tigil na nagpapakawala ng mga suntok ng walang pahinga. Habang hinihingal si Xiao Jiang sa kanyang nakababatang kapatid, bakit mukhang kakaiba ito sa ipinakita ni Brother Chung Maong? Ipinahayag ni Xiao ang kanyang pag-aalala sa gilid. Wala ka pang formal na instruction. Paanong magiging pareho iyon? Siguro dapat mong subukang humingi ng tulong sa Master. Mabilis na iwinasiwas ni Xiao Jiang ang kanyang mga kamay para tumanggi. Hindi, nagpakita na ang Master ng labis na kabutihan sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa atin. Paano pa ako magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng higit pa? Hindi ba't iyon ay pagiging ganap na walang hiya? Napabuntong hininga si Xiaoy. May punto ka, at kahit pumayag ang Master, kaya ba ng katawan mo ang ganoong uri ng training? Isang determinadong kinang ang nakita sa mga mata ni Xiao Jiang. Hanggat handa siyang turuan ako, matututo ako. Kahit na maduraj ang katawang ito sa libu-libong piraso. Bukod doon, sinasanay ko ang aking stamina gabi-gabi. Hindi ako naging tamad kahit sandali. Inukit ko ang mga salita ni Brother Chung Maong sa aking kaluluwa. Ang matatag na physical foundation ang ugat ng lahat ng martial arts. Tumulo ang luha sa mga mata ni Xiao. Pero kung patuloy mong itutulak ang iyong sarili ng ganito, magkakasakit ka. Nanunood mula sa mga anino, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jinwo. Ganoon pala iyon. Tahimik siyang bumalik sa kanyang study. Kakaupo pa lamang niya ng isang utusan ang nagmadaling pumasok para mag-ulat. Master, may dumating na sulat mula sa Shea Family Estate. Nagbigay si Jinwo ng isang kumpas ng kamay. Papasukin sila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang anino ni Xiao Jiang sa pinto. Nagsalita si Jinwo. Perpekto. Mukhang naguluhan si Xiao Jiang. Master, ipinapatawag niyo po ako. Tiningnan siya ni Jinwo ng diretso sa mata at nagtanong ng isang bagay. Gusto mo bang matuto ng martial arts? Nagulat, mabilis na yumuko si Xiao Jiang. Hindi po, sir. Binigyan niyo na po kami ng kapatid ko ng. Paano ko pa po magagawang maging ganoon kaganid?
Itinaas ni Jinwo ang isang kilay. Oh, hindi mo talaga gusto. Sige, kalimutan mo ng sinabi ko. Tumangala si Xiao Jiang nang may panik, biglang nagsabi, sandali, gusto ko po talagang matuto. Sobra po.